Sa bawat bansang may naglalakad na Pilipino. Sa bawat airport na may luha ang pamilya. Sa bawat OFW na may dalang mabigat na puso, isang pangarap ang inuulit-ulit. Makakaahon din kami. Pero habang lumilipas ang taon, may isang tanong na mas lalong sumasakit pakinggan. Bakit, kahit mas mataas ang kita abroad, marami pa ring OFW ang nananatiling mahirap? Ito ang katotohanang bibihirang pag-usapan. At ngayon, pag-uusapan natin ng buong tapang. Kapag umaalis ang isang Pilipino para magtrabaho abroad, dala niya ang pag-asa. Pag-asa para sa bahay, para sa edukasyon ng mga anak, para sa mas magandang buhay. Pero pagdating sa ibang bansa, unti-unting lumalabas ang masakit na realidad. Mas mataas ang kita, pero mas mataas din ang gastos, mas mahirap ang trabaho, at mas mabigat ang kalungkutan. At sa kabila ng sakripisyong ito, marami pa rin sa kanila ang walang ipon, walang emergency fund, at minsan, wala ring direksyon pag-uwi. Bakit ganito? Sa bawat gabi ng Pilipinas may isang ilaw na biglang umiilaw. Isang tawag. Isang video chat. Isang OFW na pilit mungiti, kahit pagod, kahit malayo, kahit mag-isa. At sa kabilang linya may pamilyang masaya, umaasa pa sa bawat padala, sa bawat pangakong konting tiis na lang. Pero sa likod ng mga ngiting iyon, may isang tanong na halos hindi natin masabi ng malakas. Bakit marami pa rin sa ating OFW ang hirap makaalis sa kahirapan, kahit mas malaki ang sahod nila sa abroad? Ito ang kwento na bihirang pag-usapan. Ito ang sikretong kirot na tinatago ng milyon-milyong Pilipino. Ito ang buhay OFW, ang totoong buhay. The dream that started it all. Bago sila maging tinatawag nating bagong bayani, sila muna ay simpleng Pilipinong nangangarap. Nangangarap ng bahay. Nangangarap ng edukasyon para sa anak. Nangangarap ng mas magandang buhay para sa pamilya. At sa bawat plane ticket papuntang ibang bansa, may kasamang pangako, pagbalik ko may ipon na tayo. Pagbalik ko tapos na ang hirap. Ngunit pagdating nila sa bansang hindi kanila mabagsik ang katotohanan. The silent battles abroad. Isa, the weight of mismanagement, quiet and unnoticed. Hindi ito dahil mahina sila. Hindi ito dahil tamad sila. Marami sa ating OFWs ang hindi naturuan kung paano mag-handle ng pera, budgeting, saving, investing. Wala ito sa eskwela. Wala ito sa bahay. At pagdating abroad, bigla na lang silang inaasahang alam nila lahat. Kaya kahit malaki ang sahod, mabilis din itong lumalabas. At bago nila mamalayan 1 taon na ang lumipas, 2 taon, 5 taon, pero walang naipon. 2. Family overdependency, a burden carried in silence. Ang pinakamabigat na pasa ng OFWs ay hindi ang trabaho. Hindi ang pagod. Hindi ang lungkot. Ang pinakamabigat ay ang expectation. Dahil para sa pamilya sa Pilipinas, ang pag-alis nila ay parang magic switch, mas mataas ang sahod, kaya mas kayang magpadala. Kaya natin bumili nito. Kaya natin gastusin yan. At para sa OFWs, paano ka tatanggi sa taong iniwan mo? Paano mo sasabihin kulang pa, kahit ikaw mismo ang nagtitipid sa abroad? Hindi sila nagrereklamo. Hindi sila umiiyak. Pero gabi-gabi pinipigilan nilang malugmok sa bigat ng inaasahan. 3. The illusion of pag-uwi, the one-day millionaire trap. Kapag umuwi ang OFWs, gusto nilang ipadama ang pagbawi. Pasalubong. Handaan. Shopping para sa pamilya. Gadgets para sa anak. Bagong appliances para sa bahay. Hindi ito yabang. Hindi ito luho. Ito'y pagmamahal. Pero ang hindi alam ng pamilya minsan, ang perang ginastos ay perang sanay para sa ipon nila. At pagbalik nila abroad, dala nila ang parehong sakit, masaya sila pero ako, wala na namang naipon.
4. The traps and scams that target OFWs. Sa abroad, dala ang pangarap pero dala rin ang desperasyon. Kaya maraming OFWs ang naloloko ng scammers, investment scams, networking schemes, crypto promises, betting apps. Hindi sila sakim. Hindi sila bobo. Sila ay mga Pilipinong gustong mapabilis ang kanilang pag-asenso. At dahil sa kagustuhang yon madalas, sila ang unang nabibiktima. 5. The shadow of debt even before they begin. Madalas, bago pa man nila makita ang unang sahod, may utang na silang kailangang bayaran. Placement fees, processing fees, borrowed money para sa flight. At minsan, utang pa para sa pangangailangan ng pamilya bago sila umalis. Kaya ang unang buwan, unang taon, minsan unang 2 taon hindi para sa kanila. Hindi para sa ipon, kundi para habulin ang utang. A system designed to break them. 1. Low wages, high cost of living. Sa mata ng marami sa Pilipinas, malaki ang sahod ng OFW. Pero sa mata ng OFWs, iba ang kwento. Rent, food, transport, government fees, medical checks, at syempre padala. Pag nag-compute ka ang malaking sahod, ay mabilis maging sakto lang. Minsan, kulang pa. 2. Exploitation and abuse, the pain they don't talk about. Maraming OFWs ang dumadaan sa sakit na hindi nila kayang ikwento. Delayed ang sahod. Physical abuse, emotional abuse, contract substitution, walang pahinga, walang day off, walang karapatan magsalita. Sa ganitong kondisyon, paano ka mag-ipon? Paano ka magpapahinga? Paano ka lalaban? 3. Job insecurity, the constant fear. Isang tawag lang galing sa employer, isang political conflict, isang pandemic, isang maliliit na pagkakamali. At pwede ka nang mapauwi. Walang severance pay. Walang assurance. Madalas, walang ipon. Nagiging parang kandilang nauupos ang OFWs, unti-unti, araw-araw, taon-taon. 4. Lack of opportunities in the Philippines. Ito ang pinakamasakit. Kahit gusto na nilang umuwi, kahit gusto na nilang magpahinga, kahit sawa na sila sa pag-abroad, hindi sila makauwi. Dahil sa Pilipinas, walang stable na trabaho. Walang sapat na oportunidad. Walang safety net. Kaya kahit ubos na, pagod na, at halos hindi na makahinga, pumipirma pa rin sila ng panibagong kontrata. Section 4. The Vicious Cycle. Umalis dahil sa kahirapan. Nagtrabaho kahit sobra. Nagpadala kahit kulang. Hindi nakaipon. Umuwi nang walang naipon. At dahil walang oportunidad dito, alis ulit. Isang cycle na umuubos ng oras ng pag-asa ng kaligayahan ng buhay. The emotional cost. Hindi lang pera ang nawawala. Hindi lang pagod, pawis o luha. Nawawala ang mga birthday ng anak. Nawawala ang graduation. Nawawala ang mga sandaling dapat nandun sila. Nawawala ang yakap ng asawa. Nawawala ang sarili. At sa bawat gabing mag-isa silang kumakain, sa bawat gabing umiiyak, pero nakangiti sa video call, sa bawat pagkakataong sinasabing, okay lang ako, nababawasan ang bahagi ng kanilang sarili. Ito ang presyo ng pangarap. Ito ang presyo ng pagiging OFWs. Section 6. Breaking the Cycle. Pero kahit napakabigat, hindi nangangahulugan na walang pag-asa. Kayang baguhin. Kayang putulin. Kayang ayusin. Paano? Financial literacy. Kahit basic budget, savings, emergency fund, tamang investment. Tamang boundaries sa pamilya. Hindi ito kawalan ng pagmamahal. Ito ay pagprotekta sa kinabukasan ng lahat. Pag-iwas sa scam.
Kung masyadong maganda para totoo, hindi totoo. Pagplano para sa pagkawala ng trabaho. Dahil hindi panghabang buhay ang kontrata. Hindi panghabang buhay ang lakas. Ang OFW ay hindi dapat forever OFW. Dapat may panahon na sila naman ang uwian. Sila naman ang aalagaan. Sila naman ang magpapahinga. Kung ikaw ay OFW o may mahal sa buhay na OFW, ito ang mensahe. Hindi mo kasalanan kung bakit mahirap makaipon. Hindi mo kasalanan kung bakit ganito ang sistema. Pero mayroon kang kapangyarihang magbago ng kwento. At dito sa pag-unawa, sa tamang desisyon, sa tamang panahon, unti-unti, maaari kang makalaya sa cycle. Hindi man madali. Hindi man mabilis. Pero possible. Kung handa kang lumaban. Kung handa kang matuto. Kung handa kang magbago. Kung gusto mo pa ng ganitong content, para sa financial growth ng OFW, para sa pamilya, para sa kinabukasan. Like, share, subscribe. Marami pa tayong haharapin. Marami pa tayong pag-uusapan. At hindi ka nag-iisa.